and we're very thankful to God para sa iyahang gihatag no nga kuan grasya o panalangin. Salamat po no sa mga members diri nga nag-greet and nag-anhi kagabi no, nag-enjoy me sa inyong fellowship and salamat sa Ginoo sa mga blessings. Amen. All right, so karon moadto ta sa pagpaminaw sa pulong sa Dios and I hope na andam ta. Ang ako ang mensahe mga higala nga ipaabot sa inyo karon gikan sa pulong sa Dios kay this is address mostly para sa ato ang mga young people nato. Amen. Kaya ato mga young people kinahanglan magyud ni sila nga giyahan sa pulong sa Dios. Kay kung walay mo guide sa inyo mga higala, walay mo tudlo sa inyo sa pulong sa Dios, then di mo mahibalo sa nga inyo nga buhaton, dili ba no? Oo, so ang kuan nako ani karon, ang ako ang tuyo ani mga higala kay mutabang sa inyo ha, because dili ko gusto mga higala makuan na madaot na ang inyong kinabuhi ninyo and dili gyud nako tinguha nga kamo mga higala mapakyas mo or mahulog mo mga higala sa sala. Amen. But this message is for everyone. Dili lang ni para sa mga young people, pero para po ni no sa ato nga mga minyo na para sa tanan nga nagsimba karon. So kung asa nga area ma-apply ni siya sa imong kinabuhi, then diha mga higala no? Diha nimo siya i-apply sa imong kinabuhi. So this message is for everyone this afternoon. I hope makitang tanan natay teachable nga kasing-kasing. Amen. Kay mao man ni purpose nato may higala nga nagsimba ta aron nga masayra nato kung unsay kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Mao man gyud ni ang main nga purpose mga higala. So nakoy hangyo sa atong tanan palihog ta sa pagtindog mga igsoon. O karon nakoy hangyo kung pwede atong abrihan atong mga Biblia diri sa 2 Chronicles chapter number 21. 2 Chronicles chapter 21. Nana siya makita sa Old Testament. 2 Chronicles chapter 21 unya magbasa ta dinhi sa bersikulo 5 ug bersikulo 6. 2 Chronicles chapter number 21 bersikulo 5 ug bersikulo 6. Kung naabot na mo say amen. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa ato mga higala sa bersikulo 5. Jehoram was 32 years old when he began to reign, and he reigned 8 years in Jerusalem. Naghari siya sa Jerusalem sulod sa 8 ka tuig. Unya bersikulo 6 ang Bible nagsulti, and he walked in the way of the kings of Israel. Now, ayaw ninyo kalimti nga during this time, nag-split na ang kingdom sa Israel. Tungod sa katong mali nga decision ni Rehoboam. Naminaw siya sa mga tambag, sa mga batanon o sa mga tao nga kaparihan niya og edad o panghuna-huna. So iyang gi-reject ang katong counsel sa mga experience, sa mga katigulangan may gala, gi-reject niya ang katong wise nga counsel nga ilang gihatag para sa. So what happened? Nagrebelde mga igsoon, ang uban nga mga tribes sa isa, ang 10 ka tribes sa Israel nagrebelde, and so natunga ang kingdom sa Israel. Now, kani mahigal si Jehoram, naghari siya dito sa Southern Kingdom. So, duha naman na, Northern Kingdom o Southern Kingdom. Okay, so ang kaning Jerusalem, naa siya sa Southern Kingdom mga igsoon. So, kani si Jehoram, naghari siya diha. Now, naay mga hari mga igsoon, diha sa Southern Kingdom, mga tarong sila. Okay? Pero kani siya mga igsoon, si Jehoram, dili siya tarong na hari. Okay? Now, ma-find out nato may gala nganong dili siya tarong. Now, ang mga hari tanan dito sa Northern Kingdom, puros mga dautan. Walay tarong dito nga hari, puros dautan. Silang tanan may gala, nagsunod sila sa kining espiritu ni King Ahab. Si King Ahab, siya ang giila nga pinakadautan nga hari.
sa Israel. Okay, dili siya katawhan sa Dios. Ingon ana. Pero karon nga panahon diri sa Southern Kingdom kaning naghari karon sa ila dili siya tarong. Now, ma-find out ninyo mga higala, ma-discover niyo nganong dili siya tarong. Now, tanawan niyo palihog sa versikulo 6. Gingon din sa Bible mga higala, and he walked in the way of the kings of Israel. Again, ang mga hari dito sa Israel, puros mga dautan. Unya kani si Jehoram, naglakaw siya sa dalan sa mga hari dito sa Israel. Like as did the house of Ahab. Si Ahab ang pinakadautan nga hari, dili ba no? Gingon lang ako na karon, di ba? Tanawa, unsay reason nganong kaning si Jehoram megala dautan siya nga hari. Nga ang iyang amahan, tarong man iyang amahan. Kay balo ba mo kinsa ang papa ni Jehoram? Jehoshaphat. Si Jehoshaphat, righteous nga king. Pero ang iyang anak, dautan. Ngano ka ha? Ang iyang papa, tarong, godly, God-fearing. Pero ang iyang anak, nganing puli sa iya ha, human nga namatay siya, dautan. The reason is this. Tanawan niyo sa versikulo 6, ha? Nanata? Balik ko na ko basa. And he walked in the way of the kings of Israel, like as did the house of Ahab. Tanawang sunod nga mga pulong. For he had the daughter of Ahab. Ang rason nga nung kining si Jehoram, bisan ang iyang papa, godly, righteous, pero nganong siya, dili siya matarong nga hari. Tungod kay ang iyang gipangasawa kay anak nga babae ni Ahab. Nagminyo siya og unbeliever. Hello? Tanawa. For he had the daughter of Ahab to wife. Tanawang sunod. And he wrote that which was evil in the eyes of the Lord. Karon mga higala, ang atong mensahe is this. What happens when you marry an unsaved person? Now, kini, para ni sa inyong mga young people, usan ni kapahimangno para sa inyong tanan. What happens when you marry an unsaved person? Or ako ni siyang gihimuan og kaning isapod ka title, which is The Danger of Unequal Yokes in Marriage. So, kini gitagaan ta sa Ginoo ani nga mensahe aron nga matagaan ta sa Ginoo mga igsoon og wisdom. Nga samtang dili pa ta mga higala mupili og tao, lalaki man o babae, nga ato ang i-partner mga higala sa atong kinabuhi, naa natay kaalam. Gitagaan na ta sa Ginoo wisdom unsa ang dapat pilion nato nga mahimong kanang lifetime partner nato sa atong kinabuhi. You see, ang mga young people nato kinahanglan sila og giya bahin ani. Kay kung dili matudluan ang mga young people og mga ingon ani, magpataka na lang na sila og pili og kanang parison sa ilang kinabuhi. Bisag dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. So mag-pray sa taon na, and akong ipakita sa inyo diri sa Biblia unsay mahitabo kung magminyo ka og tao nga dili luwas. Let us pray. Father in heaven, salamat aning opportunity. I-bless Lord ang mensahe ug i-bless ang tanan nga makadungog ani. I pray Lord God, tagay kaalam ang tanan Ginoo nga makadungog ani nga mensahe ug nagaampo ko Lord nga ikaw Ginoong Dios magaistorya Ginoo sa ilang mga kasing-kasing. I pray Lord nga kini nga mensahe Lord God serve Ginoo as guidance sa ilaha Ginoo nga pagpili og tao Lord nga himo nila nga companion Ginoo sa ilang kinabuhi, because someday Lord God moabot Ginoo sa stage sa kinabuhi sa mga young people nga Lord magpili sila
o kaning tao, Lord God. I pray, Ginoo, nga ang ilaha, Ginoong mapili kay ang imong kabubuton para sa ilang kinabuhi. Dili based sa ilang feelings, dili based sa ilahang pananaw, dili based sa ilahang unod, pero based sa imuha, Ginoong leading para sa ilang kinabuhi. Lord God in heaven, I pray nga dili mahulog ang mga young people sa samang sala nga nahitabo, Ginoo, kay Jehoram. Lord God in heaven, tagay kog wisdom sa wali ani, Ginoo. Kay Lord, kulang akong kaalam o wala ko'y igo, Ginoo, nga wisdom, Lord God, nga matudlo na ako ni. I need your guidance and power and your anointing. O kining tanan, Amahan, among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat ug pwede na mo maglingkod. Ang kining kaminyoon, mga higala, usa ni siya sa mga pinakadako nga panalangin gikan sa Ginoo. In fact, the Bible says, my higala, he that findeth a wife findeth a good thing and obtaineth favor from the Lord. So blessing, mga higala, kung ang usa ka tawo maminyo. Amen? And I believe, mga igsoon, mao ni ang tinguha pod sa kadaghanan nga mga young people. It is also one of the greatest responsibilities. Kung dako di siya nga panalangin, usa po ni kadako nga responsibilidad. Mao na no ang ako ang itambag no sa mga uban dinhi, labi na kamo sa mga teenager, mga young people, mga bata pa. Kung dili pa ka makahandle og dako nga responsibility, ayaw sa pag-uyab-uyab ug pagminyo. Hello, if you're not ready yet, nga naman may gala, ang kanang mag-uyab-uyab ka, mga igsoon, kanang mag-uyab ka, ingonana, kay pathway na siya to marriage. Para lang na sa mga hamtong na, ready na, mature na, spiritually, emotionally, and financially. Na kung dili pa ka, mga higala, andam sa usa ka dako nga responsibilidad, then ang kaminyoon, dili pa na siya para sa imuha. Na ang marriage, ang kaminyoon, usa siya kadako nga panalangin gikan sa Dios, pero usa pud siya kadako nga responsibilidad. Kaya mo daghan kayo mga igsoon, mga kaminyoon nga guba. Hello? Daghan kay ngano man may gala, dili sila willing mo dawat og responsibilidad. Daghang mga naminyo may gala nga gasigig away. Ngano man, because of the responsibility. Mga young people, sultihan ta mo ha, ang kanang kaminyoon, companionship, no, dili lang na siya ingon, mga higala, lingaw-lingaw lang, happy-happy lang. Dili kanunay honeymoon sa kaminyoon. There will come a time, mga igsoon, nga kanang magdala jud ka og dako nga responsibility. Ug dapat, mga higala, andam ka na. You know what, kining kasal dili ni siya dula-dula. Sama sa ginabuhat sa mga uban karon nga murag ginadula-dulaan lang nila ang kining kasal, may ilaw ang kaning kaminyoon. Dili po ni siya may gala trial and error, but it is a lifelong covenant before God. And God is very clear about who to marry. Pag Christian ka, no, giingna na jud ka sa Ginoo kinsa ang dapat minyuan nimo. The Bible says very clear, 2 Corinthians chapter 6 verse number 14, ato lang ipakita kadali ang pulong no nga gingon diri sa Ginoo sa 2 Corinthians chapter 6 and verse number 14, where the Bible says, "Be ye not unequally yoked together with unbelievers." Nakita niyo ang word nga unbeliever dira? Unsa man ang unbeliever? Dili magtotoo. Hello? Walay relasyon sa Ginoo. Dili luwas. Dili anak sa Ginoo. Ikaw, may gala, gisultian ka sa Ginoo kinsa ang dapat minyuan nimo o kinsa ang dili dapat nimo minyuan. And the Bible says, "Be ye not unequally yoked together with unbelievers." Mangutana mo, ngano man? Nganong dili pwede unbeliever? Because the person you marry will influence your heart, your walk, your priorities, and even the future of your family. Nay mga uban nga mga
young people and even parents nga ning suporta sa ilang mga anak nga magminyo og kani manguyab og kani unbeliever nga wala nila ni gi-consider. Kinahanglan i-consider ninyo may gala. Remember this, ang tao nga imuhang minyuan, maka-impluwensya siya sa imuhang paglakaw, sa imong kasing-kasing, sa imong mga priority, and even sa kaugmaon sa imuhang pamilya. Now, dinhi sa atuang text, si King Jehoram, nagminyo siya og usa ka ungodly nga babae. Moingon ta ang babae weaker vessel, pero kay balo ba ka manghigala ang babae bisag babae na siya gahumbiyapon nga mo impluwensya sa imuhang kinabuhi. Tanawan ninyo si Samson, nakigminyo siya mahigala og unbeliever didto sa Philistine. What happened mga higusoon? Unsa ang gibuhat mahigala sa babae diha kay Samson? Karon unsa ang gibuhat mahigala sa unbeliever nga babae mahigala dinhi kay King Jehoram? Hello? You see? Si King Jehoram, nagminyo siya og ungodly nga babae. Kinsa mahigala ning babae? Anak nga babae ni King Ahab. Kinsa si Ahab? Ang pinakadautan nga hari didto sa Northern Kingdom. Na kani si King Jehoram mahigala didto siya sa Southern Kingdom. Layo kayo, very opposite. Ang papa mga higala ni King Jehoram, righteous king. God-fearing nga king mga igsoon. Naglakaw sa Ginoo. Pero ning compromise ang papa ni King Jehoram. Kay nakig-alay siya kay King Ahab dito sa Northern Kingdom. So ang nahitabo may gala, because of that alliance mga igsoon, ning sugot si King Jehoshaphat nga minyuan sa iyang anak, ang anak na babae ni King Ahab. O kay balo ba mo, naay nahimong resulta ani. Usahay ba no, mao ni ang dili manggod masabtan sa mga uban nga mga young people. Nganong bawal nga manguyab ko og unbeliever o magminyo ko og unbeliever? Kay wala nimo nakita ang resulta manggod. Pero kung ako pa sa imo may gala, kanang madunggan na nimo ang pulong sa Dios, kanang naanay gihatag bitaw ang Ginoo nga example bitaw no. Diri sa iyang pulong, unsa ang nahitabo aning mga katawhan niya nga nagminyo og kaning mga unbeliever, dapat igo na nga tuuhan nimo. Igo na nga paminawon nimo. Ayaw kanang hulata nga ikaw mga higala masinati nimo unsa ang nasinati nila nga kapait og kasakit sa ilahang kinabuhi tungod kay ning supak sila sa pulong sa Dios. Amen ba? Now let me show you mga higala diri sa pulong sa Dios mga higala nganong dili pwede nga ang kaning luwas nga tao magminyo og dili luwas nga tao. Paminaw mo ha? Amen? Kamo mga young people, nag-anhi ba gyud mo para magsimba sa Ginoo? Kay balo ba mo unsay but pa sa buta na nag-anhi ka para magsimba sa Ginoo? Kana nag-anhi ka para magsimba sa Ginoo, kay maminaw ka sa iyang pulong, nag-anhi ka diri kay gusto nimo masayran unsa ang iyahang kabubuton sa imong kinabuhi ug mao na ang imong sundon. Hello? We come here with an obedient heart. Mao nang pagsimba sa Ginoo. If you come here may gala, unya mga igsoon paminaw, ang nadunggan nimo ang pulong sa Dios and then mga igala ning disagree ka or ning oppose ka, i-reject nimo mga igala, that's not worshiping God. That's worshiping self. And that's what Satan did. Si Satan may gala, ning rebelde siya sa authority sa Ginoo. Wala siya nagpailalong, wala siya nagpasakop may gala. Ug unsay nahitabo kay Satan may gala because of his pride. Kay gusto niya may gala simbahan niyang kagulingon, gilaglag siya sa Ginoo. Higala kung kita mag-ani di simbahan, I hope nasabtan na to, nag-ani ta diri para simbahon na to ang Ginoo. Ug ang pagsimba sa Ginoo mao'y pagsimba pinaagi sa pagpaminaw, pagdawat o pag-aplikar sa iyang pulong. Kay kita may gala, nag-anita, gusto natong masayran unsa ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi, and that's what we want in our life. Amen? Wala ta nag-ani diri may gala sa simbahan may gala paminaw ha? Wala ta nag-ani sa simbahan kay sa wapat na nag-ani natay gusto sa atong kinabuhi unya may gala nadunggan nato ang pulong sa Dios unya nadunggan nato gikan sa pulong sa Dios murag ning sukwahay siya ning oppose siya ning kontra siya sa atong gusto. So i-reject nato ang pulong sa Ginoo, tumanon gyapon nato tong gusto. Dili na maoy tinuod nga pagsimba sa Ginoo. Kung imuhan ng batasan may gala, wa jud ka gasimba sa Ginoo, gasimba ka sa imong kaugalingon nimo. You're making yourself a god. Ang pagsimba sa Dios, magpailalom siya, magpasakop siya ug mosunod siya sa Ginoo.
O karon may higala akong ipakita sa inyo unsa gyud ang kabubuton sa Ginoo para natong tanan. You know what? I am very thankful may higala nga ang babae nga akong niminyoan anak sa Ginoo. O galagad sa Ginoo, o faithful sa Ginoo, o nagsunod kang Kristo. And I am 100% sure may higala wa ako nagkamali sa pagpili og babae sa akong kinabuhi. Kay wala ning oppose ang ako ang pagpili sa pulong sa Dios o sa kabubuton sa Ginoo. Daghag mga young people karon may higala that even though nasabtan na nila ang pulong sa Dios, nasayran na nila unsang kabubuton sa Ginoo, still mo sukwahi gyapon. Mutuman gyapon sa ilang gusto nila. Unya kasagaran unsay mapala ato nila mga higala. Kadawot. Kasakit. Kalisod. Ladies, paminaw mo. Kay balo pila ka mga babae karon nagantos because they married a wrong guy. Wala lang nimo gi-consider, wala lang nimo gi-appeal ba imong kaugalingon. What if kung ako musunod sa iya? Sa iyang lakang niya. Sulayi og sunod mga higala. Lahi siguro may higala ang imong atubangon pero same ang consequence. Kasakit, kapait, kadaot, kalaglagan, kamatayon. Hello? Walay tao nga ning supak sa Ginoo may higala nga nagmalipayon siya sa iyahang kaugmaon. Tanan nga ning sukol sa Ginoo, tanan nga ning oppose sa Ginoo, tanan nga ning kontra sa pulong sa Dios may higala naay kasakit gyud nga ilahang nasinati sa unahan. And you better listen to what God will say to you this afternoon. Kay para ni sa imong kayuhan. Young people, ayaw gyud mo pagpagaygahay sa inyong ulo. Ayaw mo pagpagaygahay sa inyong kasing-kasing. Kamu mga estudyante, diya sa inyong school ninyo, ha? Makita lang mong lalaki, makita lang mong babae dira nga gwapa, makita lang mong gwapo dira nga lalaki, mukilig na dayon ta, maninguha na dayon ta nga unta siya. Makita lang tag kaning kwartahan nga tao, yun na, mukilig na dayon ta. Higala, dili dapat kana ang atong tanawon nato. Ang atong i-consider may higala ang kabubuton sa Dios. Hello? Let me show you a verses may higala in the Bible. Una sa tanan, balik ta sa 2 Corinthians chapter 6 verse number 14 and 15. Now, gingon di may higala sa pulong sa Dios, 2 Corinthians chapter 6, be not unequally yoked together with unbelievers. Ngano man, tanawa, ipangutana ka. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? Tubagan ninyo ng mga higala. Di ba mangutana ka? Nganong bawal man nga magminyo og unbeliever? O karon mga higala, ipangutana ka. Okay, what fellowship hath righteousness with unrighteousness? What communion hath light with darkness? Verse number 15. And what concord hath Christ with Belial? Nagkasinabot ba si Kristo o ang yawa? Nagkaiusa ba sila? The same interest ba sila? Pareho ba sila pananawon sa kinabuhi? No. Or what part hath he that believeth with an infidel? What is an infidel? Tao nga dili mo tuo. You see, gikan na nga verse may higala, si Pablo naghatag siya direct command. Light and darkness cannot walk together. Christ and Satan cannot agree. Therefore, courtship and marriage must be between two believers walking in the same spiritual direction. Kay giingnan ta sa Ginoo may higala, kung minyuan nimo ng lalaki o babae nga dili kapareho nimo og identity o pagtuo o pagtindog standing, ingon na di gyud mo magka sinabot og magkahiusa. Labi na sa espirituhanon nga kinabuhi. Amen. Ikaduha, Amos chapter 3 verse number 3. Amos chapter 3 verse number 3. Namina ba ito ang mga young people diri? Kamu sa mga teenager diri? Namina ba mo? Ganong apil ang mga teenager because moabot ang panahon sa mga teenager nga sila pud mamili pud sila. Moabot ang panahon na. Amen? Mao na nga
gi-advance ni sa Ginoo may gala, hatag sa inyo. The Bible says, can two walk together except they be agreed? Pwede ba magsabay lakaw ang duha ka tao kung sila dili magkasinabot? You see, mga higala, you cannot walk in the same direction if you do not share the same faith. Na mga uban ay dili man okay man magkasinabot man mi, ginarespeto man niya ang ako ang gusto, ginarespeto man niya ang ako ang religion, ginarespeto man niya ang akong faith. Buutan man ni siya. Istoryahe. Kung ang Ginoo na mismo ang nagsulti ani may gala, kinsa may mas tuuhan namo? Kato nga nagsulti, ikaw nga nagsulti, o ang Ginoo nga nag-ingon sa iyang pulong? Amen. You see, marriage requires unity of belief. Ang inyong tan-awon una mga igala, ang spiritual gyud ba? Dili ang estado sa ang estado sa kinabuhi sa tao ay may ni siya, kay stable ni siya, may trabaho, financially stable, makabuhi ni siya sa ako, kung magkaanak niya ni, sigurado kaya niya buhion ang among pamilya. Dili ka na ang number one nga i-consider nimo. Ang una nga tan-awon ug ang i-consider nimo ang belief, ang faith, ang spiritual life. Nasabtan ninyo, say amen? Because marriage requires unity of belief, purpose, and spiritual direction. Can two walk together except they be agreed? Amen? Tanawa, bisan ang nature mga igalat, makita ninyo. Kasagaran makita ninyo kanang mga grupo sa karnero, puro yun na halos karnero. Kanang grupo sa mga baboy, puros yun na mga baboy. Na yung mga baka na puro yun na halos mga baka. Na yung mga karabaw na puro yun na halos mga karabaw. Nasabtan ninyo, bisan ang Ginoo mga igalat, gi-arrange niya mga igsoon. Dili pwede nga halo-halo. Namina mo mga young people? Isa pa, 1 Corinthians chapter 7 in verse number 39. 1 Corinthians chapter 7 in verse number 39. Underline ninyo niya sa inyong mga Biblia. The Bible says, the wife is bound by the law as long as her husband liveth. But if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will. Tanawan niyo ang sunod nga mga pulong, only in the Lord. Nakasabot ba taan ni mga igala? Paminaw. Ang asawa, she is bound by the law as long as her husband liveth. Meaning, as long as buhi pa, ang bana sa babae, dili siya pwede magminyo og lahi. Pero kung mamatay na ang iyang bana, then she is free to choose whom she will. Pahinay gamay. Pero tanawan niyo may gala, ang gusto na ko makita ninyo diri is kani nga mga pulong. Only in the Lord. Unsay but pasabot aning only in the Lord, pastor? Ang but pasabot aning only in the Lord, paminaw, ang babae nga byuda na, patay na iyang bana, pwede siya maminyo og kaning lahi nga lalaki. Pero, tanawa, kanang lalaki nga naa diha sa Ginoo. You see, dili pwede, paminaw, patay na imong bana, unya, magminyo ka og unbeliever nga lalaki. Klaro ang giingon sa pulong sa Dios nga ang kung ikaw naninguha nga gusto ka maminyo pag-usab, ang imong minyuan kanang believer naa diha sa Ginoo. Nasabtan ninyo? Dili pwede patay na ang imong bana, mag-chat-chat ka o kanang unbeliever bisag kinsa nga mga lalaki. Sala na, dautan na. That is contrary to God's will for your life. Dili but pasabot free na ka kay patay na imong bana
bisag kinsa na lang ang imuhang i-chat-chat nimo diha. The Bible says, if you desire to get married again, dapat ang imong minyuan kanang in the Lord. Believer. Nasabtan ninyo? Sunod. Tanawan ninyo mahigala dira sa Deuteronomy chapter number 7. Deuteronomy chapter number 7. Kani para ni sa mga ginikanan. Nabay mga ginikanan nga musugot sila nga ang ilang anak manguyab og unbeliever. Ginikanan ha, kini para ni sa inyo ha. Deuteronomy chapter 7, tanawan niyo palihog sa bersikulo 3. Giingnan sa Dios ang iyang mga katawhan diri, bersikulo 3. Nana mo diha? Tanan, nana ba diha? Deuteronomy chapter 7 verse number 3. The Bible says, neither shalt thou make marriages with them. Thy daughter thou shalt not give unto his son. Kinsa man ning ginamin diri pastor sa Ginoo kanang ang imong babaeng anak dili nimo ihatag ngadto sa iyang lalaking anak. Kinsa man ning iyang lalaking anak? Unbeliever ni nga lalaki. Hello? Ang pulong sa Dios nagsulti, basahon na lang ako sa Bisaya, ni ikaw muhimo og mga pakigminyo uban kanila. Ang imong babaeng anak dili nimo ihatag ngadto sa iyang lalaking anak. Ni ang iyang babaeng anak imong dawaton. Meaning kung naay babae nga unbeliever, gusto nila nga minyuan ang iyang minyuan ang imong anak o imong anak ka lalaki kay believer, ning ingon ang pulong sa Dios, dili ka mosugot. Bisag gwapa pa tong babae, bisag professional pa to, bisag dato pa to. Hello, gingnan ta parents sa Ginoo, dili nato dawaton ang ilang anak nga babae unya ipaminyo sa atong anak nga lalaki. Nakita niyo? Ambot ninyo. Kay klaro sa kuha. The Bible says, thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son. Amen. Padayon ta, versikulo 4. Ngano man, ngano. Mao na niya, paminaw gid mo sa Ginoo, kay mas nahibalo siya kaysa sa ato. Ngano man, mo question ta, nganong di man pwede nga nagkasinabot man gid sila, in love man gid sila sa usa ug usa. Ang reason mao ni, for they kaning mga unbeliever, for they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods, so will the anger of the Lord be kindled against you. Mga parents ka na din eh. Kung di ka gusto masuko ang Ginoo sa imo, ayaw ihatag ang imong anak sa unbeliever. Ni ikaw mudawat ka og unbeliever nga babae nga mo'y minyuan sa imong anak nga lalaki. Nasabtan na to o wala? Hello? Nakasuguri ba nga ginikanan diri ba o? Hinay kay kag tingog ba? Naigo siguro ka? Oh, klaro. Klaro ba o dili? Kay kung buhaton nato ni parents, the anger of the Lord will be kindled against you and destroy you suddenly. Amen. God forbade Israel from marrying unbelievers because it leads to spiritual compromise and idolatry. Ang principle may gala, kaninga principle, ma-apply gihapon ni siya hangtod karon sa atong panahon. Wrong relationship will pull you away from God. Ang mali nga relasyon magbira sa imuha palayo sa Ginoo.
Sulayin niyo hatag ang inyong anak sa unbeliever. Malayo na siya sa Ginoo. Hello? Malakay chapter 2 verse 11. Malakay chapter 2 verse 11. Kana mga ginaingon bitano sa mga uban ba no nga ay dili man pastor magkuan man gihapon sila kuan man nagsabot man sila nga magsimba gihapon sila magalagad sa Ginoo bot-bot. Daghan nako kaila mga igsoon nga ingon ana ang ilang gisulti. Di gihapon mo moto sa ako 24 ka tuig na ako sa ministry. Dito pa ko sa Davao hangtod na abot ko diri may gala. Walay Kristohanon nanguyab, nagminyo og unbeliever may gala nga tarong sila sa Ginoo o kanang duol sila sa Ginoo. Silang tanan nalayo sa Ginoo, nga backslide ug nangawala. The sad thing is ang mga ginikanan nila ning konsente ana. Kay balo ba mo, sawa pa na ako na nakita, giingon na sa Ginoo sa iyang pulong. Usahay ba naagid po yung mga young people ba og mga ginikanan gahay og ulo ba dili gyud sila motoo. Malakay chapter 2 verse 11 tanawa. The Bible says Judah hath dealt treacherously and an abomination is committed in Israel and in Jerusalem. Ngano man unsa ni nga abomination na ilang gibuhat? For Judah hath profaned the holiness of the Lord which he loved. Tanawa, unsa ning abomination nga ilang gibuhat? Judah hath married the daughter of a strange god. Paminaw mo, ang kini di ay magminyo ta og unbeliever, abomination di ay na sa Ginoo. Kasabot mo ang abomination? Kasabot bataan ang word abomination? The word abomination is kanang ginakadungtan gyud pa maayo sa Ginoo. You see, God rebukes His people for marrying someone who does not worship Him. Kaya ba mo sa tawag ana? Spiritual betrayal. Murag gitraidor nimo mga higala ang Ginoo. Amen. Nehemiah chapter 13. Let's go there. Nehemiah chapter 13 verses 25 to 27. Magbasa tag mga bersikulo aron makita ninyo sa pulong sa Dios nga kining mga kani banong kuan mixed marriages ba no? Kanang luwas o dili luwas nga tao ba kanang magminyo dili pareho sa pagtuo magminyo dili gid na siya may gala acceptable sa Ginoo. Daghang mga bersikulo kani akong gihatag sa inyo mga bersikulo may gala is part lang ni. Pero tanawa, another example is Nehemiah chapter 13 verses 25 to 27. Okay pa ta? Si Nehemiah nasuko aning mga uban nga mga katawhan sa Ginoo diri ngano man tanawa verse number 25 ug ako nakiglalis batok kanila ug mitunglo kanila ug mihampak sa pipila kanila ug miibot sa ilang buhok ug mihimo kanila sa pagpanumpa pinaagi sa Dios nga nagaingon dili kamo muhatag sa inyong babayeng mga anak ngadto sa ilang lalaking mga anak ni magkuha sa ilang babaeng mga anak ngadto sa inyong lalaking mga anak o alang sa inyong mga kaugalingon. Versikulo 26. Wala ba si Solomon hari sa Israel nakasala pinaagi niining mga butanga katud ang gibuhat ni Solomon nga nagminyo siya og 1,000 ka babae sala dayto atubangan sa Ginoo. Giliw giklaro si Nehemiah ang nagsulti. Wa ba mo nag-learn sa sala nga gibuhat ni Solomon katong nagminyo siya og daghan nga mga babae? Hello?
Usa gyud sa pulong sa Dios, ayon niyo ihatag yung mga babaeng anak dito sa mga unbeliever nga mga lalaki. Ni ang ilang mga anak nga mga babae ihatag dawato ninyo o paminyoon ninyo sa inyo mga anak nga mga lalaki. O sinimaya nagsulti, mga higala, sa versikulo 26, wala ba si Solomon hari sa Israel nakasala pinaagi niining mga butanga apan diha sa daghang kanasuran walay hari nga sama kaniya kinsa gipangga sa iyang Dios ug ang Dios mihimo kaniya nga hari sa tibok Israel apan bisan pa siya gipahinabo sa langyaw nga mga babae sa pagpakasala. Amen. Versikulo 27, nan kami ba maminaw nga na kaninyo sa pagbuhat sa tanan nining dakong dautan. So paminaw, ang kanaday mag-uyab tag unbeliever, ang kanaday magminyo tag unbeliever, dako kayo na nga dautan. Dautan kayo na. Hello? Ang pulong sa Diyos na, dili nagikan sa kumbaba. Oh, shall we then hearken unto you to do all this great evil? Karon lang ninyo ninabasa, no? Kaya yung sige ba dunggan, 2 Corinthians 6:14 lang kanunay. Pero kay balo mo higala, daghan pag mga bersikulo sa Biblia nga nag-ingon, dili pwede ang tao nga luwas, ang tao nga believer, makigrelasyon, manguyab o magminyo o ganang unbeliever. Pwede mangutana, usag yung motibo sa aning mga uban nga Kristiyano, nga ano mangyod? Bisan kay balo na sila nga mao niyang giingon sa Ginoo mahigala, still supako nila. Pwede mautana, o sige after nimo sa unbeliever. There has to be some motive. Kay balo na ka mali na, kay balo na ka dautan na, kay balo na ka mahigala, pertig na siya kadulumtanan sa Ginoo. But still ngano man gyud supako nimo ang Ginoo. Unsa po motibo na to dire? Nanong gusto mong gitag unbeliever? Hello? Na in love ko sa iya. You know what? That's not love. Let me show you what love is. 1 Corinthians chapter number 13. Ewa ni kasabot manggunang uban. In love ko sa iya ha. Love na ko siya. Di na ako siya kaya mawala sa akong kinabuhi. Tanaw na tabi yung sa tinawag na gugma. Verse number 1. Verse number 4. 3. Verse number 4. Tanawa. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity or love vaunteth not itself. Is not puffed up. Sunod. Verse number 5. Doth not behave itself unseemly. Seeketh not her own. Is not easily provoked, thinketh no evil. Verse number 6. Rejoiceth not in unsa. Unsa ang gugma? Rejoiceth not in iniquity. Nya karon sala man gyud na magminyo ang believer. Dautan man gyud na. Gugma day na. Sige daw be. Gugma, love or lust? Love or lust? That's lust. Unsang gugma? Rejoiceth not in iniquity. Kumuingon ka in love kay ko siya. You don't understand love, my brother. Ibalo ka against na sa pulong sa Diyos. Against na sa iyang kabubuton para sa imong kinabuhi. Against na sa authority sa Ginoo. Nganong buhaton man gyud. Tungod kay gugma gyud. No, that's not love. Kaibog nimo na. Hello? You are deceived by your feelings. Amen. Unsay gugma? Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Unsang truth? Unsang truth? Word of God. Ang gugma diha siya nagakalipay sa kamaturan, sa pulong sa Dios. Nasa iya may gala ang pagsunod, ang pagtuman sa pulong sa Dios. Mo na gugma.
ikaw, nag-rejoice ka diya sa sala, kay balo kag sala, diha imong kalipay, gugma ba day na? Amen? Si Nehemiah, gi-rebuke niyang Israel, kay naiuban nila, nagminyok ang believer. Nay mga ginikanan, gihatag nila ang ilahang babaeng anak dito sa unbeliever nga lalaki. Unya, naapoy mga uban may galang nga mga ginikanan nga unbeliever, gihatag nila, gusto nila ihatag ang ilang anak na babae nga unbeliever dito silang anak na lalaki. Yang uban nila ning sugot. Amen. Si Nehemiah nagsulti, even Solomon fell because of ungodly relationship. Di ba gingon ni Nehemiah, dili ba si Solomon nga hari sa Israel, nakasala siya, pinaagi aning mga butanga? Ano wa man mo nag-learn? Amen? Karon, let us look at 3 consequences that will happen when a believer marries an unsaved person. Sama sa tuang nakita sa kinabuhi ni Jehoram. Sayang no si Jehoram, unta, ang iyang sundon mga igala, ang iyang amahan. Kay ang iyang amahan, matarong. Pero ang iyang gisunod, ang amahan sa iyang asawa. Si Ahab, ang iyang gisunod, dili ang iyang papa. Grabe ginig influence ang unbeliever mga higala. Tulo ka butang nga ako ipakita sa number 1. Unsa may resulta? What are the 3 consequences? Unsay mahitabo when a believer marries an unsaved person? Number 1, corrupted walk. Corrupted walk. The Bible says, tara sa itong gibasa may gala, diri sa sa itong text na itong may gala, nga si Jehoram sa verse number 6, he walked in the way of the kings of Israel. Nakita ninyo, si Jehoram, wala siya naglakaw sa iyahang amahan. Ang iyang amahan, godly manunta. Pero wala siya naglakaw, mga gala, sa lakang sa iyahang amahan nga si Jehoshaphat. Instead, ang gisunod mga igala ni Jehoram, naglakaw siya mga igala dito sa mga hari sa Israel. He walked like the wicked kings of Israel. You know why? Because he married into Ahab's family. Kaya ba mo, an unbelieving spouse will influence your values. Unsa ang ilang ginahigugma, later, imuha na po ng higugmaon. Unsa ilang ginatolerate, later, paminaw, ikaw po sugda na po di mo nag-tolerate. Unsa ang ilang gina-ignore spiritually, you also begin to ignore. Amen. Kung imong supako ng pulong sa Dios, ang kinaiya sa imong unsaved nga gipili, musulod na sa imong kinabuhi. Paminaw mo. Kaya ang iyang paminaw, ang iyang kinaiya nga kalibutanon, imuhang madala na sa imong kinabuhi. Ang iyang pagkawalay kahadlok sa Dios, imuha ng masunod. You know what? Kami ni ma'am, nakakita mi og mga ingon ani mga igsoon. Sayang. Kani nga babae, faithful, kani nga babae may kalaban, okay. Grabe, ang iyang love sa Ginoo kaniadto may gala, pero tungod lang kay siya may gala, naguyab siya nga unbeliever, nya mauya namin niya may gala, karon nawala gid siya sa Ginoo. Mura na gid siya og unbeliever gid pud. Nya kato siya gitambagan, ayaw lagi, di lagi nakabubutong sa Ginoo, di lagi natama. Murason gid siya, dili lagi kay buutan lagi kaayo. Irespeto, mao mo gini mga term gid, respetuhon nila ang akong pagtuo. Nadala wala. Wa niya nadala sa Ginoo, siya ang nakabig. Amen. Tanawan ni Solomon, ang pinaka-bright na nga tao. Mas bright pa sa imo. Layo na kay kang Solomon. Pero 1 Kings chapter 11 verse number 4, dali lang. Let's go there. 1 Kings chapter 11 and verse number 4. Unsay gingon sa Bible may gala? 1 Kings chapter 11 and verse number 4. Unsay nahitabo kay Solomon? To kay nagminyo siya mga unbeliever. For it came to pass when Solomon was old that his wives turned away his heart after other gods, and his heart
was not perfect with the Lord his God as was the heart of David his father. Nakita ninyo? Bisag unsa pa ka-wise ang tao, pag magminyo siya, og dili kaparihan niya og pagtuo, tanawa, mabackslide gyud lagi. Amen. A heart for God, paminaw, a heart for God will always be corrupted by a partner who does not love God. Corrupted walk. Ikaduha, chaotic home. Unsa man ang chaotic home? Later may gala paminaw. Kanang imuhang happy-happy karon kay ni dayon gyud nimo pugsong gyud mi kuling nga mao gyud na siya ang imong gusto, mao gyud na imong minyuan may gala bisag kay balo ka may gala against siya sa pulong sa Dios. Mag-create na og chaotic nga panimalay puhon. Kasabot mo chaotic, libog ba? Gubot. Kisa siya gusto ka gubot nga panimalay. Young people, gusto mo gubot nga panimalay? Ha? Dili. Busa likayan ninyo ning ingon ani. Amen. The Bible says, pwede ta mo balik sa tuang text there. Dito sa 2 Chronicles chapter 21. 2 Chronicles chapter number 21. In verse number 6. Verse number 6. Tanawa, and he walked in the way of the kings of Israel, like as did the house of Ahab, for he had the daughter of Ahab to wife. Tanawa sunod. And he wrote that which was evil in the eyes of the Lord. Amen. You see mga igsoon, when the spiritual foundation of a home is unequal, the home will experience constant conflict. Confusion in priorities. Ikatulo, no spiritual unity. Ikaupat, no agreement about God, church, values, or worship. Amen. Kay balo ba mo tanawa, gawas sa Ginoo nga mo'y foundation mga higala sa atong kaminyoon, kamupod mga higala sa husband and wife. And later kung kamo nanay mga anak, kamo sa ginikanan ang foundation sa balay. Karon, kung ang imuhang katimbang nimo dili Kristohanon, matukod ba di ang inyong pamilya? Di man mo kaparehas og pagtuo. Di man mo parehas og simbahan. Di man mo parehas og pagtubahin sa Ginoo. Nasabtan ninyo? Kung sa'y resulta, higala paminaw, pila na kapanahon, nakasaksi minimum o kanang mag-asawa, kasigi og away, bahin sa spiritual. Sa pagsimba, bahin sa Ginoo. Na mga cases may gala, makakita mi may gala nga ang banara ang musimba. Napoy makita na mo, ang asawa lang ang musimba, ang bana wala mga igsoon. There's constant conflict. There's confusion in priorities. Kung sa bagay priority nato ani. Nganong dili ma-order ang yung mga priorities? Di man gina ma-order ka naman. Lahi man mo pananaw sa kinabuhi. Ikaw, kuan ka, Christian ka. Gusto nimo God first, ya katong imong parte, di man gusto God first. Hello? Wala spiritual unity. Paano man daw mo magka-unite daw be? Wala agreement mahitungod sa Dios, mahitungod mahigala sa simbahan, sa values ug sa pagsimba. You see my son, you cannot build a peaceful, God-honoring home if the husband and wife do not walk in the same spiritual direction. Dili ka makatukod og balinawong balay kung lahi mo ginasunod. Ikaw mo simba, siya dili. Ikaw mo tuog Biblia, siya mo tuo og bisag unsa. Kana mo yung ito nga, okay naman sa unsa man yung pagtuon mo day. Sige, okay na, wala ni problema. Muto ko siya bisag unsa. Ikaw, ganahan ka mo alagad sa Ginoo, siya ganahan siya sa kalibutan. O sige, Dobe, ikaw ganahan ka magalagad sa Ginoo, niya siya dili gusto. Kaya mas ganahan siya sa kalibutan.
Paano man daw mga igsoon, hunaunaan ninyo ha? Paano man daw mabuild ang home kung lahi mo og vision, lahi mo og mga priorities, lahi mo og spiritual life? Paano man daw? Can two walk together except they be agreed? No! A divided faith creates a divided home. Amen. Usahay no kaning mga kuno May mga uban manggod man bisag kay balo sila no, mao na niyang gigon sa pulong sila. Kay balo ba mga ano yung mga uban mukuan nang gihapon. Namo ko'y motibo ana igsoon. Usay ang gi-after lang ang looks lang. Uy gwapa siya, uy gwapo siya. Usay ang gi-after pud ana nga tawo mga igala kay daghag kwarta na siya kwarta. Uy kani ako kay secure, mahimong secure ang ako ang kinabuhi ani ug makatabang pug ko sa ako ang pamilya nga pobre. Gamito nimo tong tao para mo support sa imong pamilyang pobre. You know what? There's other reasons and other motive mga higala. Kay balo mangyud ka mga igsoon, pamina mo mga young people ha. Kita kay balo na gyud ta unsa ang will ni God sa atoa. Dili gyud na pwede. Amen ba? Pero kung supako nimo na naagi motibo ana. Kay balo man gyud ta mga igsoon, sukwahi gyud na against gyud na sa kabubuton sa Ginoo para sa atoa. Pwede mo tanawa daw ninyo ni mga member diri sa atong simbahan may galang nga nagminyo og unbeliever. Nay mga teenager diri wala na karon. Kinsa ilang mga bana unbeliever, unsa ilang kinabuhi karon? Tanawa daw. Young people, teenager, pamina mo, tanawa ko ninyo mga teenager. Nay mga uban nga kaparehan ninyong edad, minyo na sila karon. Ang ilang bana unbeliever. Nganong nahulog sila sa ingon ana nga sala? Dili pa dapat sila maminyo kay wala pa sila sa sakto nga edad. Ug dili pa right time. But why is it na minyo sila pinaahak kay gikuha sila sa unbeliever? You see may gala, the unbeliever gigamit sa yawa para gubaon ang ilahang kaumaon. Hello. Ikatulo ang katapusan, cursed future. Number 1, paminaw, tulo ka consequence nga mahitabo kung ang believer magbinyo og dili luwas nga tao. As in, sa makita nato ni Jehoram, sa kinabuhi ni Jehoram. Paminaw mo maigsoon ha? Kaning mga ipakita nako sa inyo karon nga mga basihanan, paano na curse ang future ni Jehoram Maygala, naa ni sa Bible. Suportahan ako ng scripture. Kay makita man ni. Ikaw pud mga igala, kung supako nimo ang pulong sa Dios, mao pud ni mahitabo sa imuha. Corrupted walk, chaotic home, and cursed future. Ang imong future tunglohon na, matunglo na. Tanawan ninyo mga igala. Adto ta mga igsoon diri sa 2 Chronicles chapter number 21. Unsay nahitabo tungod kay si Jehoram nagminyo manggod siya og unbeliever nga babae. Jehoram's marriage led to the destruction of his kingdom and even his children. Paminaw, hasta ang mga anak ni Jehoram gitunglo sa Ginoo. Sure ka, pastor? Hulat lang, ako ipakita sa ima. Una, adto ta 2 Chronicles chapter 21 verses 12 to 14. 2 Chronicles chapter 21 na kaniha gikan ni sa paghari na ni Jehoram. Ang iyang asawa ni unbeliever, na sila'y mga anak. During sa iyang pag-reign, this kani ang gibuhat sa Ginoo. And there came a writing to him from Elijah the prophet. Gipadalhan siya og mensahe gikan sa propeta sa Dios nga si Elijah saying, Thus saith the Lord God of David thy father, because thou hast not walked in the ways of Jehoshaphat thy father, nor in the ways of Asa, king of Judah. Si Jehoshaphat ug si Asa, both of them are kings in Judah.
mga tarong ni sila nga hari. Pero si Jehoram, wala siya ning sunod sa lakang sa iyang papa o sa iyang lolo. Ang iyang gisunod, ang daotang hari dito sa Israel nga si Ahab. Ang amahan atong asawa niya nga unbeliever. Tungod sa iyang gibuhat, unsa karon ang mahitabo? Verse number 13. But has, tungod kay wa ka naglakaw ani nila, but has walked in the way of the kings of Israel, and has made Judah and the inhabitants of Jerusalem to go a whoring, like to the whoredoms of the house of Ahab, and also has slain thy brethren of thy father's house, which were better than thyself. Verse number 14. Karon unsay buhaton sa Ginoo, behold, with a great plague, nay dako nga hampak. Tunglo na ni. Hello? Behold, with a great plague will the Lord smite thy people and thy children and thy wives and all thy goods. Amen. Ang Diyos nagpadala og judgment kay Jehoram. Mga young people, kung mutuman mo sa inyong gusto og supako ninyo ang pulong sa Diyos, unya maguyab ka o magminyo ka og unbeliever, later God will pronounce judgment in your life. Di lang sa inyo, kung magbunga na ang inyong sala sa imong partner ug magkaanak mo, paminaw mo, God will curse your family. Amen. Now, paminaw, basig musulti ka, lain na sa imong pulong, pastor, dili man ni ako ang pulong. Pulong ni nga gikan sa Ginoo. Ako lang gi-share sa inyo igsuon. Unsa pa? Tanawa ang ikaduha. 2 Chronicles chapter 21 verse 8. Tungod kay nagbinyo siya ka unbeliever ha, unsa nahitabo? Versikulo 8. In his days, the Edomites revolted from under the dominion of Judah and made themselves a king. Kasabot pa mo yung aning word revolted? Ning rebelde. Paminaw, sa wala pa, paminaw ha? Sa wala pa naghari si Jehoram, ang mga Edomites ning follow sila faithfully sa leadership ni Jehoshaphat. Pero tanawa sa dihan ning puli na si Jehoram ug tungod kay ang iyahang partner unbeliever, ang mga Edomites ning rebelde under sa dominion sa Judah, under sa paghari ni Jehoram, and made themselves a king. Naigubot karon diya sa Judah kay nagrebelde ang mga Edomites. Nasabtan ninyo, say amen. His kingdom rebelled. Unsa pa? 2 Chronicles chapter number 21 verse number 10. Verse number 10 pod. Tanawa oh. So the Edomites revolted from under the hand of Judah unto this day. The same time also did Libnah revolt from under his hand, because tanawa, he had forsaken the Lord God of his fathers. Nganong gisalikway ni Jehoram ang Ginoo tungod sa iyang asawa nga unbeliever. Kanang muingon ka sa ako, di lagi na mo isalikway ang Ginoo. Di na tinuod. Mas mutuo ko sa giingon sa Ginoo kaysa sa imuhang giingon nimo. Amen. Buot pa sa butan kung naana mo'y pamilya, time will come, ang imong anak mo rebelde sa inyo ha. Kay di kasabot ang inyong anak sa inyo ha. Hello. Unsa pa? Tanawan ninyo may gala. 2 Chronicles chapter 21 verse 14. Paminaw ha? Si Jehoram na ni ha? Si Jehoram na ni. Pila gani siya katuig naghari sa Israel? Sa Judah? Jerusalem? 8 years. Kanang 8 katuig nga naghari siya, walay kalinaw. Tungod kay nagminyo siya unbeliever. Unsang nahitabo? 2 Chronicles chapter number 21 verse number 4. Behold, with a great plague will the Lord smite thy people and thy children and thy wives and all thy goods. Kita niyo ni? And thy children.
Hello. Sugot ka. Kristohanon man ka. Karon, gusto magyud ka mutuman sa imong gusto. O sige. Dili man kahawiran sa Ginoo. Kung piliyon nimo magminyo kag unbeliever, mao na imong choice, sige, pagminyo ka unbeliever. But know this, time will come, ang Diyos muhapak siya. Dili lang sa imuha, apil sa imong mga anak. Hello. Minyo ka, nga naman! Kay nagrebelde ka sa Ginoo. Amen. Kay balo ba mo, paminaw? Nasabtan ako may gala, paminaw. Paminaw mo. Katubi tong time si Dina, dili ba gidagit to siya ni kisa to de? Dili. Basta gidagit to siya dito sa lugar dito sa Kanaan. Nay lalaki, ahari. Ambot hari ba to? Basta dungganan siya ka. Gidagit kay nakagusto siya kay Dina. Nya kani si Dina manggod may gala, wala ni ginapagawa sa iyang ginikanan. Nara gini sa balay. Now gusto siya mo explore ba sa lugar nga ilahang gipuy-an nila ni sa iyang ginikanan. Karon may gala, pagkita niya dito na, wow, kita siya mga dalaga, gatapok-tapok. So ning join siya atong mga dalaga, nakig-fellowship siya. Karon may gala, sawa niya masayri may gala, naay lalaki gasigi og kanang tan-aw sa iya ha. Kisa ito din, nga lalaki din, nakalimot ko. Si Shechem. Yes, mura ka na no, si Shechem. I believe mura ka na si Shechem. Ingon na. Karon may gala, gikuha ni Shechem kato si Dina. Gidala dito sa kwarto, unya gihilabtan ang babae, paminaw. Human may nahilabtan ang babae, ang tawag ana sa mga Hudeo, unclean na siya. Karon may gala, nagbunga. Pagkadungog mga igsoon sa mga igsoon ni Dina, nangasuko silang Judah, silang Benjamin, wala pa to si Benjamin na to. Basta nangasuko sila. Tungod sa nahitabo, kay nga naman, nagsulti sila, dili dapat ingunani. Gipaabot nila dito sa balita silang papa na disappoint og maayo ang papa nila nga si Jacob. Karon naghimo sila dula. Kay katong lalaki nakagusto magyugmaayo kay Dina. Gusto niya minyuan ba kay nahilabtan naman niya ang babae. So gusto niya minyuan, gusto pangayoon ako ang imong asawa and then tagahaan tabog mga regalo. I will enrich you with great things, mga dagko, mga regalo ingon nana. Unya ning sugot sila, nagpretend sila nga ning sugot sila. Unya mga higala, ang ilang gisulti nga, o sige, musugot mi, ihatag namo ang kini amo ang igsoon nga babae sa inyo, basta una magpatuli sa mo. Kay mga uncircumcised man to sila. Basta unbeliever, pisot na. Okay? Ang ilhanan nga ikaw katawhan ka sa Dios sa una, tulion ka. Karon may gala kato si Shechem, idara naman to. Unya kato yang anak. Unya kato mga lalaki dito, ang ilang gibuhat gipatuli nila. Nya karon kung tulion ang lalaki, di ba di kayo kalihok no, kayo sakit man no, maganaan man na. Katong human nga gipatuli may gala dito gimasaker sa mga anak ni Jacob ang katong mga lalaki dito. Kaya ang gibuhat ni Shechem, gikuha na pud niya ang babae. Ang babae ning sunod man sa lalaki. Kay nahilabtan naman ang babae. Gusto mo sunod sa lalaki. Kay balo mo, wala ning sugod si Jacob. Gikuha nila balik ang ilang anak na babae. Wala nila gihatag sa unbeliever. Basahan niyo ang Bible. Si Shechem din no? Nara, mo ni siya. Basahan niyo ni. Karon no, lahi na biya karon. Kay pag makita sa ginikanan, bisag Christian ang ginikanan, nahilabtan na ilang anak nila sa unbeliever, ihatag na lang nila ilang unbeliever nga anak sa unbeliever. Total na may nahitabo sa ilaha. Wala na gibuhat ni Jacob ug sa iyang mga anak na lalaki. Wala nila gipaminyo. Are you with me? Say amen. Buang jud ka parents kung kana ang imong pangutok nimo. Hello. Amen. Ang nahitabo, gipatay, paminaw, gipatay ang mga anak ni Jehoram. Unsa pa? Tanaw ba na in 2 Chronicles chapter number 21 in verse 8 and 19. Sayang, di na to basa ng 2 Chronicles chapter 21 verse 17 pero
nagpait gyud si Jehoram ani nga panahon. And then tanawan niyo may gala in verse number 18 and 19, and after all this the Lord smote him in his bowels with an incurable disease. Verse number 19. And it came to pass that in process of time, after the end of 2 years, his bowels fell out by reason of his sickness. So he died of sore diseases, and his people made no burning for him, like the burning of his fathers. Namatay siya ug usa ka sakit nga kamatayon. And then, ang last, nobody even honored him when he died. Higala paminaw, pag ikaw magminyog unbeliever, moabot ang panahon sa imong kamatayon, walay mo honor sa imuha. Ang mahibalaan, ang mahinumduman sa mga tao sa imuha, rebellious ka, disobedient ka, unfaithful ka sa Ginoo. Hello. Wala gi-honor si Jehoram bisag hari siya. You know why? Tungod sa iyahang pakigminyo og unbeliever. Young people, walay dungog na madawat ninyo. Atubangan sa Ginoo, atubangan sa mga uban nga mga tao kung ikaw musupak ka sa kabubuton sa Ginoo. Amen. You see, a wrong marriage does not just affect you, it affects your children, your testimony, and your spiritual legacy. Pwede mo tana, unsay legacy imong ibilin daw be sa imong mga anak? Kung ang imuhang giparis karon unbeliever nga tao. Kaya balo baka you will be forgotten forever. Walay mo honor sa imuha. Amen. Conclusion ta. Marriage is God's design and God warns us for our protection. Ayaw ninyo mga igala, paminaw. Ayaw ninyo mga igsoon, paminawa ang pulong sa Ginoo nga murag gi-attack ang imuhang privacy or ang imuhang gusto nga buhaton. No. Ang tuyo sa Ginoo ani nganong gihatag niya ni para sa inyo young people, para sa inyong protection. Gi-warningan ka sa Ginoo. So if you are single, usay gusto sa Ginoo para sa imo, obey God, wait for the right and godly partner. If you're planning a marriage, make sure both are saved and growing in God. Amen. Kung ikaw minyo na ka, then importante mga igsoon, ikaw gimong bana, ayaw mo pag-compromise. Moabot ang panahon, namoy anak may gala, mutubo siya, gusto niya may minyo, ayaw ihatag yung anak sa unbeliever. Ug ayaw mugdawat og unbeliever sa inyong family. Amen. Jehoram's life shows us the high cost of ignoring God's command. Someone says, better to marry late in the will of God than to marry early outside the will of God. Napoy nagsulti, it is safer to wait long than to weep long. Amen. A delayed wedding is better than a destroyed life. Na uban magdadali sila minyo kay nga naman nakita lang uban kuan na magud gikasal lang magud ako single pagihapon. A delayed wedding is better than a destroyed life. Napoy nagsulti, a slow decision in God's timing is better than a fast mistake in your own timing. Balikon ako, a slow decision in God's timing is better than a fast mistake in your own timing. Ngayon magdali-dali sila. Mao na may ila tungod sa ilang pagdali-dali, napandol, nahulog sa sala. Amen. Another said, it is better to wait for the right person than to suffer for the wrong one. Last, waiting in God's will brings peace, but rushing outside His will brings pain. Kung gusto nimo, magdali-dali ka karon, pero later, masakitan ka or maghulat ka sa kabubuton sa Ginoo kay gusto ka kalinaw sa unahan. Ako mahigala, paminaw, ang reason wa ko nagdali, idara naman ko, sa diha nga ako gikasal ko mga igsoon. Wa ko nagdadali. Ako, tingala ko ni mga uban. Teen pa ba? Teenager pa. Minyo na. Nya karon nagunsa sila. Happy sila? Dili sila happy.
Basta ang imong ginabuhat outside sa kabubuton sa Ginoo, you will never be happy in life. Amen? Better to delay a marriage than to regret a lifetime. Hintimanin ninyo ni mga higala, ang pagmahay, dili na dali mawala, dalhunin mo na hangtod sa kamatayon nimo. Mas may pa maghulat ka sa kabubuton sa Ginoo. Amen ba? Idoko atong mga ulip yung atong mga mata. Tanawan ninyo si Jehoram. Dili lalimoy ang iyang nasinati niya sa iyong kinabuhi. Dili malipayon mga higala, bisan katong time naghari siya, dili siya happy. Wala siya gitagag kalinaw sa Ginoo. Nganuman tungod kay ang iyang gipili nga partner sa iyang kinabuhi, unbeliever. Ikaw igsoon. Kamu yang people. Kamu mga ginikanan diri. Unsa may desisyonan ninyo karon? It is better to follow the will of God because it is safe. Mas safer siya. Mas blessed ka. If you want a blessed home, kinahanglan sundo nimo ang pulong sa Dios. Naay mga young people diri sa atong simbahan nangahulog sa sala. Tungod kay nag-uyab sila og unbeliever. Naay mga Kristohanon na hulog, na laglag tungod kay nagminyo sila og unbeliever. This is a warning para sa mga uban dinhi nga wala pa nakakita o wala pa naminyo. This is a warning for you. Importante paghimog tama nga decision sa imong kinabuhi. Kay dili dula-dula ang kaminyoon. Panalangin siya. Basta sundo nimo ang kabubuton sa Ginoo. But know this, dako kayo po nig responsibilidad. Let us pray. Father in heaven, please move the invitation. Lord, nakita nimo nga naay mga young people diri sa among simbahan. And Lord, kami nagpasalamat nga gihatag nimo ni nga mensahe. Tungod Lord, nasabtan nimo nga ang mga tao naa gyud ni sila'y tinguha sa ilang kasing-kasing. And one of the desires, Lord God, sa mga katawhan nimo Lord, labi na ni mga young people, that someday maminyo sila. But Lord, tabangi sila nga dili sila mahulog sa mali nga tao. Tabangi sila Lord nga dili sila madala sa ilahang feelings. Tabangi sila Ginoo nga dili sila mailad ni Satanas. Lord, nakakita mi og mga babae og lalaki na usab gyud ang dagan sa ilahang kinabuhi tungod sa ilang gipili nga kompanyon sa ilang kinabuhi. Lord God in heaven, I pray that you move the invitation. Help your people to follow you and to obey your word. I pray this in Jesus' name. Karon, manindog tang tanan. Now that you heard the word of God. Kay balo ba mo unsay kabubuton sa Ginoo para sa ato ang kinabuhi? Kamo sa mga young people, kay balo ba mo unsay kabubuton sa Ginoo para sa inyong kinabuhi? Dili mo magdali-dali. Dili mo magpataka og pili. Dili mo maminaw sa inyong pagbati. Dili mo magpailad sa inyong mga mata. Dili mo magpailad sa mga tingog sa mga tao. Dili mo maminaw sa mga tambag sa mga dili Diyos nun. Daghag mga Kristohano nahulog sa mali nga relasyon tungod kay ilang gisunod ang ilahang pagbati ug ang ilang mga unod. Higala, dili ka bubuton sa Ginoo nga maguba ang imong kinabuhi. Pero kung mutuman ka sa imong gusto, maura na'y kadautan nimo sa imong kinabuhi. It is important mag-learn ka sa kinabuhi ni King Jehoram. Hari na ha. Buot pa sabot, kung hari ka, bright jug ka. Pero bisan pa sayang ka bright, tanawan ninyo, nausab ang dagan sa iyang kinabuhi tungod kay ang iyang gipares sa iyang kinabuhi dili anak sa Dios.
lahi ang dagan sa iyahang kinabuhi, lahi ang dagan sa iyahang pamilya, lahi ang dagan sa iyahang pagpangulo sa nasod tungod kay naimpluwensyahan siya aning unbeliever nga tao. Ikaw higala, basig naay mga naga-encourage sa imuha. Pag minyog unbeliever, panguyab og unbeliever. The Bible says, "Blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly." Ang imong paminawon ang pulong sa Dios. Safe ka. I-bless ka basta sundo nimo ang pulong sa Dios. Young people, karon samtang ikaw wala pa kay kaning kuano, wala pa kay uyab, wala pa ka niabot sa stage mo nga mamili ka, mas maayo nga karon mag-ampo ka and tell God willing ka maghulat, willing nimo sundon ang iyahang kabubuton, mag-obey lang ka sa iyaha, and the right person will come up in your life. Right timing na tanan igsoon. Dili na sa imuhang timing, dili na sa imuhang kabubuton, dili na sa imong kagustuhan. Kana tanan gipahimutang na tanan sa Ginoo. Pag ikaw obedient ka sa Ginoo, you will find the right person in your life. Kung ikaw nagsekreto-sekreto ka og kaning kuan uyab-uyab og unbeliever, God's will for you bulagin na. Bulagan nimo siya kay dili gyud na kabubuton sa Ginoo. Basig na yung mga ginikanan diri, ikaw mismo ga-encourage sa imong anak. Panguyab, sugta na anak, sugta na, buutan bitaw na, may nagtrabaho, kwartahan na. Parents, pangayog pasayloan na sa Ginoo, pag hinulsol ana kay di na maayong nga prinsipyo. Ikaw mismo gatulak ka sa imong anak, gihatag nimo diha sa anak sa yawa. That's not right. Mas maayo pa i-determine nimo sa imuhang kasing-kasing karon. I will wait for the right time. I will only court or date or marry a believer nga parehas sa kuwag pagtuo. I will obey God in my life. Karon no, akong dasigon ang tanan, hangyon ako ang tanan, mga young people, paghimo mong decision karon, anhimo diri sa altar, bisag teenager ka pa, moabot man gyud ang panahon gyud nga ingunani gyud no, na kay magustuhan, yun na, normal man gyud na sa tao na yana. Pero importante, sundo nimo ang kabubuton sa Ginoo. Parents, ampuin yung mga anak. Ikaw parents, pag ampo pod nga tagaan kag wisdom sa Ginoo. Kay dili ta gusto kaniya to ang family nato maguba ni. Tungod lang kay naay ning sulod nga unbeliever sa ato ang pamilya. Protektahin ninyo, pinaagi sa tabang sa Dios ang inyong pamilya. Karon mga igala, kung gusto ka mag-ampo, step out. Ani diri sa altar, ug pwede ka mag-ampo karon.